Hands-on demonstration on data processing and data management. Absolute referencing. Punta na tayo dito sa ating next task. Yung next task natin is absolute referencing. So yung absolute referencing is, kanina na-mention na natin, yung naming format na Excel is column, then row. So yung letter, then yung row number. Tapos, in this in this task na absolute referencing, we can actually lock yung cell. So, to show that, so for example, type lang ako ng equals, then click ko yung F9 sa ating H9. Okay, again, undo ko muna. Punta tayo sa H9. Type tayo ng formula sa ating formula bar. It's equals F9. Or pwedeng simply click nyo na lang yung F9. Ayan. Enter. So, naging 52 siya, right? Difference is, ito, kapag dinrag ko siya to the right, ano yung call niyang value? Ano sa tingin nyo? Is it 52 or 48? Again, kapag drag ko ba itong cell H9, yung value niya ba magiging 52 or 48 sa I9? Actually, it's 48. Okay? So, what if, ito na yung change, absolute referencing. So, what if maglagay tayo ng $sign before and $sign before 9. So, $sign before F, $sign before 9. Okay? Enter. 52. Pag ito ba, dinrag ko to the right, will I get the same value, 48, or mag-iiba na po siya? 52, ayan, 52 na siya. So, technically, yun yung ginagawa ni absolute referencing. So, nilalock niya na kahit i-drag mo to the left, right, up, or down, kung ano yung last na ni-refer niyang cell, doon pa rin siya mag-refer. Ito po, this is especially useful if, halimbawa, may mga weights po na mag-compute tayo na based on weights, bawa sa grades. Hindi lahat ng subjects natin ay same ng weights, especially kapag high school, elementary levels, ganun. Di ba may ibang subjects na 1 yung weight, yung iba 0.75, 0.5, ganun. This is especially useful doon. Instead na itatype mo isa-isa yung 0.7, 0.5, ganyan, i-refer mo na lang siya sa isang cell. Okay? So, other ways of doing this, and ayaw nyo mag-type ng dollars sa ating formula bar. Alternative, type tayo ng equals, click natin yung cell na i-refer niya. In our case, it's F9. Then, click po natin yung, again, ingat po tayo dito, sa mga gumagamit ng PCs or yung mga desktop, ayan, pwede pong F4 directly. Sa mga gumagamit ng laptops, it's Fn F4, yung function key na Fn sabay F4. Ayan. Dapat may magic po na mag-change. Automatic mag-insert yung $sign. Okay po? Again, kapag desktop or yung PC yung ginagamit natin, pwedeng F4 lang. Kapag laptop, it's Fn F4, yung function key plus F4. So once we click that, automatic nag-change na, nag-insert siya ng $sign. What if ayoko ng absolute referencing? Gusto ko ilalak ko lang yung cell or ilalak ko lang yung row. What we can do is drag lang na, pwedeng i-click lang ulit natin yung Fn F4 sa mga laptops, again, F4 kapag desktop. Automatic, yan, bawasan na isang $sign. Pag click pa natin ulit, Fn F4, sa akin, kasi naka-laptop po ako, sa mga naka-desktop, it's F4. I-change na agad siya nung $sign F9. Ayan. So, pag kinlik mo pa pangatlong beses, babalik siya sa default na equals F9. Again po, it's F4 kapag naka-desktop or naka-PCs. Kapag naka-laptop, it's Fn F4. Okay, press ko lang ulit. Balik ko sa absolute referencing. Depende sa need nyo, you might need to change yung ating referencing. Ang ibig sabihin lang po ng dollar symbol before nung sa column or nung sa number, yung po yung nilalock niya. Halimbawa, itong Fn, $sign F, $sign 9. Yung nakalock is yung F column. So kapag dinrag mo siya pababa, pwede na siya mag 10, 11, 12, and so on. Hindi na siya limited doon. Kaso pag dinrag mo siya left or right,
hindi siya mag-change. F pa din siya. Hindi siya mag-change to letter E, hindi siya mag-change to letter G. E9 or G9 or E.